everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga paiba-ibang kwento ng mga taong nakapaligid kay dating Pangulong Duterte. Sa una pa lang, sinabi na ni dating Pangulong Duterte na hindi naman siya takot makulong. Dahil ginawa lang niya ang dapat gawin para sa mga kababayan natin at para sa bansa. Biniro pa nga niya na dapat na mauna daw na arestuhin o imbestigahan itong si Senator Bato de la Rosa dahil siya naman daw ang kumakatok at siya ay nasa opisina lang. You know, ICC, you want me to go to prison? I will. I will. As a matter of fact, I did it as a matter of principle. So that I will die for it and go to prison and rot there until kingdom come. It's a matter of principle for me. Mayor, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile said that he would move for the arrest of International Criminal Court ICC investigators coming to Philippines to probe the Duterte administration's war on drugs if they do not seek prior permission from the government. Ano po masasabi niyo rito? Well, you know, you cannot just intrude into the country and start an investigation because that is a function of the sovereign state. If you do not have the permission from the state, from Congress, or from the President, you have no business conducting an investigation here. Parang sino ka? Who are you? May I ask them, who are you to initiate an investigation here? May you do it outside. But if you come here and start to summon people, sending them summons or subpoena or whatever, in the name of what? Your court, you are just looking for trouble. And if you are looking for trouble, trouble will come. There's a song by Elvis Presley, looking for trouble, then parang gano'n may gitara. We are a sovereign state, Mayor. Yes, because actually, Pastor, you are insulting. It's not because I am na ako yung dinidemanda. Total, marami naman kami. Si Bato siguro yung mauna. Si Bato muna ito na ko si Senator Bato. Ikaw na dyan kasi ikaw yun eh. Siya mga nagtatok, hindi man ako. Sa opisina na ako, sa bahay ako, sa... Ano man ako? Pero, nitong mga nakaraang buwan, nagpakita na ng pagkabahala ito si Senator Bato de la Rosa. Hindi niya kasi malaman kung susundin ba o tuto pa rin ni PBBM yung pangakong hindi pa papasukin ng ICC rito. Kaya hinamon niya ito na magpakalalaki at sabihin na kung ano ba talaga ang estado patungkol sa investigasyon ng ICC. Usapang lalaki. Kung gusto ninyong imbestigahan kami, gusto niyo kaming makulong, din sabihan niyo kami ng harap-harapan. Ito ang diretsahang panawagan ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa palasyo. What I am asking from this government is to be man enough to please tell us what's the real score. Sabihan lang. Wala lang patalikod na transaksyon. Pag sinabihan mo ako noon na at ngayon nagbago yung ihip ng hangin, you are our president, you are our leader. Tell us so that we know what to do. Kung meron silang warrant of arrest, they need the cooperation of this government. Kung papasok sila dito at mag-cooperate ang government, arestuhin kami. Itong ulo ko na ito, makatago ako nito. Mahuhuli tayo dyan. Hindi ako magtatago. Bakit ako magtatago? Bisitahin na lang niyo ako doon sa dahig kung may pamasahe kayo. Nandiyan na rin si Senator Trillanes na nagsasabi na magkakaroon na nga daw ng issuance of warrant of arrest na para bagang updated siya sa nangyayari sa investigasyon ng ICC patungkol sa war on drugs. Sa tansya ko po, itong arrest warrant ay lalabas sa second quarter of this year. Yan po ang aking estimate base sa mga impormasyon na nakalap ko. Puro kabulas tugan. Puro kabalbala. So he's completely ignoring it.
mayayabot lang siya kasi siyempre pag nababasa mo yung mga kapalpala, may inis ka rin. Nitong nakaraang araw lang ay nabahala itong si Atty. Harry Roque. Sinasabi niya na hindi siya nakatulog dahil tinawagan daw siya ni Tatay Digong. At nakabalita at mayroon daw information na magkakaroon na ng warrant of arrest laban sa kanya. Sinabi pa nga niya na isa sa mga senyales na maaari ngang magkaroon ng warrant of arrest ay yung balitang ipapabuwag ang Task Force Davao. Hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ugo-ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. Pero mismong Armed Forces of the Philippines na ang nagsabi, hindi totoo ang alegasyon ni Roque. There's no such issuance of any directive for the disbanding of the Task Force Davao. Pero hindi tumigil rito si Atty. Harry Roque. Dahil sinabi pa niya na marami siyang nakakausap at yung mga information na nakukuha niya ay mula naman sa mga taong may credibility. At bilang spokesperson, ay maaari daw naman nating sabihin hindi siya nagsisinungaling. Yes. So bago naman ako mag-release ng information, sinusubukan ko po at talagang tinutupad ko na meron akong multiple sources, no? Bagamat hindi po pwedeng pangalanan ng mga sources, meron po akong multiple sources, no? 3 po 'yan. So lahat po ng sinasabi ko ay meron po akong multiple sources, no? At dahil ako naman yung naging spokesperson, siguro naman kapanipaniwala yung mga pinakikinggan kong mga sources. Bagamat hindi talaga po pwedeng isiwalat ang kanilang mga identities dahil masusunog naman sila. Lalo na yung mga nasa serbisyo ng gobyerno. So, ang nagkakagulo na po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating Pangulo Duterte. Now, anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang aking telepono. Anong gusto nyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Ako naman po, huminahin po tayong lahat ha, kasi hindi pa naman po nangyayari. Pag nangyari po yan, asahan nyo po, ako'y mag-i-spokes-hour at ako mananawagan para sa mga Pilipino na manindigan. Pag nangyari po yan, asahan nyo naman ako na ako'y mag-spokes-hour dyan. So ngayon, kulang po kayo. Now, bukod dun sa aking 3 sources, na talaga naman pong mga kapanipaniwala yan, no? Bakit pa kayo maghahanap ng source? Nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Senador Trillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Bakit pa kayo nagdududa na mangyayari yan? Siya ang complainant. Confidential ang proceedings ng ICC, pero hindi nila po pwede baliwalain ang mga complainants. Dahil sila ang complainants. Meron nga doong section sa ICC para dun sa mga victims, no? Kasi talagang progressive po ang progressive dahil nga they respond to the victims, no? Meron talaga opisina that takes care of yung victims, no? Hindi naman biktima si Trillanes, pero siyempre sa kahit ano namang legal proceedings, kinikilala kung sino mga complainant at complainant yan si Senator Trillanes. So bakit natin pagdududahan siya kung sinasabi niya na palabas na ang warrant of arrest? Pero ang sinasabi ko po, hindi naman ako solely nag-rely kay dating Senador Trillanes. Nagkaroon po ako ng 3 iba't ibang sources na malapit na daw ang arrest. Pero ito po hindi malinaw kung ang warrant of arrest ay galing sa ICC o galing dito sa Pilipinas. Bakit? Nasa dyaryo ngayon, yung mag-amang Romualdo na Camiguin, nagsasabi na yung sinabi daw ni Presidente na dapat maghiwalay ang Mindanao, secession. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo at Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Ano ibig sabihin yan? Gagamitan namin ng dahas, poprotektahan namin ng territorial integrity ng Pilipinas. But anything is possible. Pero anong mensahe sa mga pangyayari? Posibilidad pa lang nagkakagulo na ang taong bayan. So kung sa tingin ng ilan dyan na dapat mag-cooperate ang Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest ang ICC at ito ay ipapaserve sa pulis o sa sundalong Pilipino,
think again. Talaga pong magkakagulo. Pinabulaanan ito ng isa pang lawyer ni dating Pangulong Duterte, si Atty. Sal Panelo. Sinabi daw sa kanya ni dating Pangulo na hindi niya tinatawagan si Atty. Harry Roque at tinawag pa nga siyang fake news. Tinabla naman niya ni Atty. Salvador Panelo. Tinawagan ko si PRRD at ang sabi niya, hindi ko tinatawagan niya. Wala akong tinatawagan. Madaling sabi, fake news. At dahil ako naman yung naging spokesperson, siguro naman kapanipaniwala yung mga pinakikinggan kong mga sources. So, sino ba ang paniniwalaan natin dito? Magkakaiba ang kwento. Pareho bang fake? O baka naman sasabihin nila, hindi na tayo nasanay kay dating Pangulong Duterte. Palabiro yan. Ano ba ang paniniwalaan natin? Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Atty. Claire Castro, nagpapaalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.